Bunsod na matinding epekto ng bagyo at habagat, palalawigin pa ng ilang government agency ang benepisyo at pagbabayad utang ng mga miyembrong apektado ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Si Denise Osorio sa detalye. 1-month payment moratorium o isang buwang temporary suspension ng pagbabayad. Yan ang ipatutupad ng Department of Human Settlements and Urban Development, Social Housing Finance Corporation, National Housing Authority at National Home Mortgage Finance Corporation sa mga beneficiary na nasalanta ng kalamidad. Binuksan din ng Pag-ibig Fund ang kanilang calamity loan program sa buong bansa. Pwedeng umutang ang mga miyembro ng hanggang 90% ng total savings, kasama na ang dividends at employee share. Kasama rin dito ang mga claims para sa nasirang bahay na sakop ng housing loan. Pwede nang mag-avail ang mga member ng Government Service Insurance System o GSIS ng calamity loan. Sakop nito ang mga nasa ilalim ng state of calamity tulad ng Quezon City, Cavite, Pangasinan at Bulacan. Makakautang ng hanggang 40,000 pesos ang mga may existing loan, habang 20,000 pesos naman sa mga first-time borrowers. Payable ang loan sa loob ng 3 taon na may 6% interest at walang processing fee. Sinabi ng Bureau of Internal Revenue na pansamantalang i-extend ang deadline ng filing at pagbabayad ng buwis sa mga apektadong lugar sa Metro Manila, Luzon at Visayas. Itinakda sa July 31, 2025 ang new deadline para sa filing at pagbabayad ng buwis. Nais po nga ipabatid natin ng Bureau of Internal Revenue na tayo po ay maglalabas ng Revenue Memorandum Circular na magbibigay ng extension sa mga statutory deadlines ng filing ng tax returns, pagbabayad ng buwis at pagsusumite ng mga kinakailangan dokumento. Para rin na rin sila, maasikaso nila yung kailangan nilang asikasuhin ngayong panahon ng kalamidad at pagbaha. May konsiderasyon din ang BIR para sa mga nasirang dokumento. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.